umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Ang Diyos ay nanatiling tapat at laging tapat. Samahan niyo po akong awitan ng Panginoon sa oras na ito. Marahil ay halos lahat na narito ay alam ang kantang ito. Samahan niyo po akong awitin. I've been living in this world for many years now, walking in the road that leads to home. Since the time I began so many years ago, you have never let me all alone. You are faithful every day, always there all the way, my constant companion, Lord, King and friend. You're the sunshine in my life, the song I sing, the loving God. It's you, my Jesus. Yes, you're my life. There were times I thought it was to follow different roads and did it for my worthless wealth and pride. Stumble and shame, I was made unworthy of your love. Yet pick up and be pure in you again. You are faithful every day, always there all the way, my constant companion, Lord, King and friend. You're the sunshine in my life, the song I sing, the loving God. It's you, my Jesus. Yes, you're my love. Soon I will be meeting you in heaven and find the years I've lived on earth has lost its memories. But then I will be seeing you face to face, my Jesus. Oh Jesus, you're my love. You are faithful every day, always there all the way, my constant companion, Lord, King and friend. You're the sunshine in my life, the song I sing, the loving God. It's you, my Jesus. Yes, you're my love. It's you, my Jesus. Yes, you're my love. Hallelujah. 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 You are faithful every day, aming Panginoon. Nananatiling tapat sa araw-araw. Hallelujah. Sa aming buong buhay. At ang katapatan niyo, Panginoon, ay nakikita, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po. Salamat po. Hallelujah. Salamat dahil nananatili kayong tapat sa kabila ng hindi namin pagiging tapat, Panginoon. Kahit hindi kami tapat, meron kaming mga panahon na sumusuway sa inyo, lumalayo sa inyo. Pero kayo, Panginoon, kayo'y Diyos na nananatiling tapat. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, aming Ama, sa oras na ito. Hiniling namin muli ang inyong pagsama, pagpatnubay, Holy Spirit, ang inyong paggabay ay aming nais, Panginoon. Hallelujah. Gabayin niyo po kami sa aming pag-aaral sa oras na ito. Purihin kayo, aming Ama,
Pinakatiwala namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. No? Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Titus chapter 1. Ngayon po ay nasa verse 9 na tayo. At basahin po natin yung Titus chapter 1 verse 9 sa Tagalog. Pero ang gagamitin nating salin ay sa wikang Ingles mamaya pag tayo nag-aaral na. Sabi dito, sulat ni Apostol Pablo kay Tito chapter 1 verse 9. Sabi dito, dapat panghawakan niyang mabuti ang mapagkakatiwalaang mensahe na itinuro sa kanya upang maituro niya rin sa iba at maituwid ang mga sumasalungat dito. Sabi dito sa English, the New King James Version, holding fast to the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convict those who contradict. Ito na yung pinakahuling part, no, ng pag-aaral natin patungkol sa requirements, no, qualifications ng isang qualifications ng isang elder or leader, no, sa verse 9. Sa susunod nito ay susunod na verse ay tutukuyin na yung pangalawang task ni Titus. So sabi dito, kailangan nananatili, holding fast to the faithful word as he has been taught. Yung mga elders, yung mga chosen elders na panahon na ito, no, sa pamamagitan ni Titus, no, ay kailangan handa na tumayo laban dun sa mga maling katuruan, mga maling katuruan na lumalaganap sa lugar na ito, no. At dapat lumaban sila o tumayo sila, no, sa mga maling turo na ito sa pamamagitan ng sound doctrine o yung katuruan, no, na nag-agree sa Biblia, no, na umaayon sa Biblia, no. Kaya kailangan ito ng strong offensive and defensive na pag-atake dun sa mga maling katuruan na mababanggit sa mga susunod na verse. So sabi dito sa unang part ng verse 9, holding fast to the faithful word. Kailangan ay ang elder o ang tatawaging leader ay talagang tatayo, no, or will stick to, o kaya ano bang magandang term, pangahawakan yung salita ng Diyos, no, na narinig niyo na maituturo sa kanya o naituro sa kanya. Kailangan matuto siyang panghawakan ito, panampalatayaan ito, o talagang ingatan ito sa kanya puso. Kung ang isang leader ay hindi naman talaga kayang panindigan o panghawakan yung salita ng Diyos, no, ay baka hindi siya qualified maging elder or leader. Kailangan ng elder, no, most importantly, pinaka-importante po ito, no, sa lahat ng mga nabanggit, no, na qualification ay dapat panghawakan ng mabuti yung napagkatiwalaang mensahe, no, yung mensahe ng Panginoon, yung salita ng Diyos. Kailangan panghawakan talaga ng mabuti, holding fast, no, hindi to basta-basta na panghawakan, talagang tindihan, no, tayuan, no, panindigan yung salita ng Diyos na kanilang narinig o kanilang natutunan. Kung hindi nila kayang panghawakan yun, hindi sila qualified maging elder. Sunod doon, holding fast to the faithful word as he has been taught. Napaka-importante, kailangan napaka-importante na yung tatawaging elder, pipiliing elder or leader ay naturuan. Sinasabi dito sa verse, as he has been taught. O, naturuan siya. Hindi pwedeng yung
elder or leader na tuturuan nag-self-study lang, kailangan na disipulo, na disciple, no, o naturuan. Ngayon, hindi naman sinasabi dito na kailangan pumasok siya sa Bible school o anumang seminaryo, no, na bago siya maging elder, no. Hindi ko naman sinasabi na masama iyon, no. Mabuti po iyon, no, na bago siya maging qualified bilang elder mag-Bible school muna, pumasok muna sa isang seminaryo. Okay lang rin po yun, di po masama. Pero ang pinupunto lang dito ng verse na ito, kailangan yung leader or elder na magiging natatawagin ay naturuan ng salita ng Diyos. May nagturo, hindi lang self-study. Hindi lang nag-aral sa sarili. Alam mo ba, marami na kaming nakita na mga mananampalataya, no, na walang naging mentor o walang nagturo sa kanila. Talagang sariling sikap. At madalas sa mga taong iyon ay naliligaw talaga. Yun yung mahirap pag walang nagko-correct sa iyo. Marami akong nakita na kahit kine-claim nila na ginagabayan kami ng Banal na Espiritu, talagang Holy Spirit lang ang kailangan namin sa pag-aaral, no? Maganda yung claim, pero yung the way na ini-interpret nila yung salita ng Diyos ay mali. Meron pa nga na itong nakaraan lang ata yun, no, na ano ba yun? May nagtag daw sa amin na hindi daw totoo yung may nagtag sa Facebook, at hindi ko naman rin alam kasi nagsasalita ako ng mga oras na iyon. May nagtag raw na sabi doon ay hindi daw totoo yung Trinity, hindi rin totoo yung oneness, meron lang daw dalawang Diyos, no? At sabi namin dito na di pa nga tapos yung debate sa Trinity, tapos sa oneness, tapos meron pang sumabay na two-ness, no? At kumpleto na 1, 2, 3, no? So ang pinupunto ko lang dito, napaka importante na meron tayong merong nagtuturo sa atin, no, merong dumidisipulo sa atin, no, hindi yung nananangan tayo sa ating sarili, no? Kasi baka maligaw tayo. Kaya nga sinasabi dito, yung tatawagin mong elder, no, kailangan naturuan to ng salita ng Diyos, at yung tinuturo sa kanyang salita ng Diyos, no, ay dapat pinangahawakan niya, no? Hindi nilalabanan, pinangahawakan. Sabi pa dito sa susunod, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict. Kailangan yung leader or elder na ito na tatawagin ay may solid foundation sa salita ng Diyos, at merong kakayanan na mag-exhort, mag-encourage, o kaya magturo, mag-comfort sa pamamagitan ng salita ng Diyos dun sa mga tama, sa mga talagang mananampalataya. At kailangan din meron din siyang solid foundation ng salita ng Diyos sa pag-convict o pag-convince o pag-rebuke dun sa mga naliligaw o dun sa mga nagtuturo ng maling katuruan, no? Kailangan mapakita niya, no? At pansinin natin ito, inunang sabihin dito yung sound doctrine, no? At nilinaw dito na kailangan may kakayanan kang mag-exhort at mag-convict o mag-convince o mag-rebuke sa pamamagitan ng sound doctrine. Ano ba yung ibig sabihin ng sound doctrine? Katulad na nabanggit ko kanina, no, ay mga katuruan na sang-ayon sa Biblia. Hindi lang basta-basta anumang turo. Kailangan sumasang-ayon ito sa Biblia. Marami kasing katuruan na lumalabas, no, na magaganda, no, nakakapagpa-encourage talaga, pero hindi naman sang-ayon sa Biblia. Mag-ingat po tayo. Baka mamaya yung mga pinapost natin sa Facebook o pinapanood natin, no, ay hindi na pala sang-ayon sa Biblia. Magaling lang magsalita, magaling lang magturo, malinaw lang magturo, pero yung tinuturo naman ay mali. Kahit magaling ka magturo, no, kung mali naman ang iyong tinuturo, wala din kwenta. Nonsense lang din, sayang lang din. Kaya sabi dito yung mga elder,
Sa pamamagitan ng sound doctrine, tamang katuruan, sa salita ng Diyos, marunong dapat silang mag-exhort, no? Magturo, mag-convince, mag-convict, mag-rebuke, no? Magturo doon sa mga mananampalataya, no? At mag-rebuke doon sa mga hindi mananampalataya, mga nagtuturo ng mga maling katuruan. At notice this, hindi po sinasabi dito na may pagdebate. Iba kasi yung pagdebate. Iniiwasan pa nga tayo ng Biblia ng mga pagdebate talaga dahil wala rin namang mananalo doon. Sinabi lang dito mag-rebuke, no? Sabihin kung ano yung mali. Convince, no? Doon sa lahat ng mga maling katuruan. Amen po ba? Oh, amen. Sa Pastor Jerial. No to just good teaching. It must be sound doctrine. Tama. No? Katulad na nabanggit ko po kanina, hindi porkit maganda yung katuruan, no? Maganda sa pandinig, magaling yung nagturo, tama na iyon. Sound doctrine, tamang doktrina ay sumasang-ayon sa Biblia. Tandaan po natin yan. At sinasabi nga dito, doon yung elder ay gumagamit ng sound doctrine. Hindi tayo nagre-rebuke sa pamamagitan ng ating sariling salita, no? Sa pamamagitan ng ating sariling kaisipan, no? We teach, no? We correct sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mag-iingat tayo. Maraming Kristiyanong ganyan ngayon. Nagbabangayan sa Facebook. Sa Facebook pa nagbangayan. Sa Facebook pa nagsalitaan. No? Tapos, ang mga salitang ginagamit ay parang hindi pang Kristiyano. Maraming lumalaganap na ganyan ngayon. At mag-ingat po tayo mga kapatid. No? Lalo na yung may mga katungkulan po dito, mga elders. No? Hindi yun nagpapakita ng tunay na salita ng isang Kristiyano. Hindi tayo nagre-rebuke sa pamamagitan ng mga galit na pananalita, no? Pangsalangsang na pananalita. Nagre-rebuke tayo sa pamamagitan, no, ng tulong ng Panginoon at ng kanyang salita. Tandaan po natin yan. So kung ang isang elder naman ay magre-review o magtuturo sa pamamagitan ng kanyang sariling katuruan o sariling mga salita, no? Baka hindi siya talaga qualified o hindi talaga siya qualified. Kung ang stand ng isang leader ay base sa kanyang sariling kaisipan o sariling katuruan, no, napaka delikado nun. Dapat ang foundation na gagamitin ng isang elder or leader sa pagtuturo at pagre-rebuke, pag-convince, pagturo ng mali dun sa maling katuruan na hindi sa kanilang sarili kundi sa salita ng Diyos. The solid foundation must be in the Word of God. Hindi sa anuman, hindi sa katuruan ni ganyan, katuruan ni ganito, dapat nakabase sa salita ng Diyos. Amen. Dapat din makita sa buhay na nagtuturo ang itinuturo. Tama po yan. Dapat rin makita. No? Dapat makita sa pamumuhay yung mga tinuturo din natin. Amen. Tama po yan, Sister Panchi. Isa pa, yung salitang holding fast, no, ay isang ibig sabihin nun ay to support. Sinusuportahan. Pag may narinig tayong katuruan, no, na tinuro sa atin na tama naman, no, kailangan maghanap din tayo ng paraan na suportahan ito. Madalas pa nga sa 50% na mga itinuturo na mga sinasalita ko po dito sa devotion, talagang hinahanapan ko ng suporta. Hindi pwedeng magsalita ako dito na magkaroon ng butas, no? Kailangan suportahan talaga, makita talaga na ito tama talaga yung ganyang katuruan. Tama talaga yung ganito. Kailangan suportahan, hindi yung labanan, no? Madalas kasi sa sobrang katalinuhan natin, no, nagiging mas matalino pa tayo dun sa nagtuturo sa atin at naghahanap tayo ng paraan para labanan sila. Mali iyon. We support sound doctrine, hindi lalabanan yung sound doctrine. Tandaan po natin. Marahil yung iba sa atin dito, ganito rin yung salita. Pastor, hindi naman ako tinawag sa sa pagtuturo, no? Hindi naman ako tinawag sa pagsasalita, no? Hindi ko porta yan, pastor, hindi ko hindi ko tawag yan. Hindi ako magaling sa ganyan,
sa yung pagtuturo ng salita ng Diyos, no, at iintindi ng mga spiritual na bagay ay isang spiritual gift, no, at isa ding skill na kailangan i-develop, no. Sa Romans chapter 12 verse 7, sabi dito, kung ang kaloob niya ay sa paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo ay magturo siya, no? Pinagkakalooban, may kaloob rin talaga ng pagtuturo. Totoo po 'yan, no? Merong gift talaga ng pagtuturo. Pero yung pagtuturo ay isa ring skill na kailangan ding i-develop, na pwede ring ma-i-develop sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 15. Puntahan natin po 'yan. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 15. Sabi dito, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Alam natin tong verse na ito. Kailangan talaga, kung hindi ka maalam sa salita ng Diyos, pilitin mo talaga mag-aral talaga sa salita ng Diyos. Hindi pili yung dapat na mag-aral ng salita ng Diyos. Lahat tayo, no, ay nararapat na mag-aral, no, talagang magsaulo ng mga bersikulo sa Biblia, pag-aralan ng mabuti. No, meron nga akong binubuong sermon, The Berean Spirit. No, hanggang ngayon hindi ko pa nabubuo. Hindi ko pa tapos buuin. Yung mga taga-Berea, no, alam natin yan, pag nakakarinig sila ng katuruan, no, nila Apostol Pablo, ang ginagawa nila, no, ay pinag-aaralan pa nila ulit ng mabuti. Talagang sinisigurado ba nila na tama ba talaga to? Ganon din dapat tayo. No, talagang hindi lang matapos dun sa pag may narinig tayo, pag-aralan ulit natin ng mabuti. At uulitin ko po, may mga tinawag talagang magturo, pero lahat ng yung kakayanan na iyon ay pwede rin nating matutunan. Wala tayong maidadahilan sa Panginoon. Kung talagang nais nating magturo, no, o biglang kinailangan ng magtuturo, no, nandiyan ang Panginoon na tutulong sa atin. Yan, kasi English mas malinaw dito. Work hard so you can present yourselves to God and receive His approval. Sabi doon, is receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explain the word of truth. Sabi doon, work hard. Work hard to present yourselves. Kailangan talagang magsikap tayo ng mabuti. At sabi doon, a good worker who does not need to be ashamed and who can correctly explain the word of truth. Correctly explain, hindi lang basta-basta explain, kundi nagpapaliwanag ng tama. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Masaya pa niyan, going back dun sa umpisa ng verse 9. Sabi dun, holding fast to the faithful word. Babasahin ko po yung verse na ito, verse 9 sa Amplified Version, kasi maganda-ganda yung nabanggit dito. Sabi dito, Titus 1 chapter 9 verse Titus 1 verse 9, Amplified Version. He must hold fast to the sure and trustworthy word of God as he was taught, so that he may be able to both give stimulating instruction and encouragement in sound doctrine, and to refute and convict those who contradict and oppose it. Sabi doon, he must hold fast to the sure and trustworthy word of God. Sa New King James Version, hold fast to the faithful word. Yung salita na ating pinanangahawakan, no, ay hindi lang basta-bastang salita. No? It is faithful. Yung salita na ito ay mapagkakatiwalaan. No? At yung salita na pinaghahawakan natin ngayon ay hindi basta-basta salita. Salita ito ng Diyos. Panghawakan natin, manatili tayo. No? Tayuan natin, no? Yung tumayo tayo.
panghawakan nating maigi yung tapat na salita ng Diyos. Bakit siya tapat? Bakit siya trustworthy? Bakit faithful yung salita ng Panginoon? Kasi yung mismo nagsalita na ito ay mismong nagsalita nito, no? Pinanggalingan nito ay nananatiling tapat. Hindi tayo nanananga, hindi natin pinanghahawakan yung isang salita na madaling masira. Yung pinanghahawakan natin, mga kapatid, ay tapat na salita ng tapat na Diyos. Amen po ba? Hindi to basta-basta. Dapat nga ito yung talagang mas panghawakan natin. Kasi tapat yung salita ng tapat na Diyos. Alala niyo yung pinost ko nung nakaraang araw. Manatili tayo sa salita ng Diyos na nananatiling tapat. Manatili tayong tapat sa salita ng Diyos, sa salita ng ating Diyos na mananatiling tapat. Hallelujah. Hold fast to the faithful word. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Dito na po ako magtatapos dahil ibang segment, ibang part na yung sa susunod na verse. Tandaan po natin, kung may matututunan po tayo sa oras na ito, hold fast. Panghawakan natin. Hindi lang ito basta-bastang salita. Ito ay trustworthy, faithful, tapat na salita ng Diyos. At yung nagsambit ng mga salita na ito ay nananatiling tapat. Kaya tunay na mapagkakatiwalaan talaga yung salita ng Diyos. Mga kapatid, huwag tayong mag-alala. No? Tapat ang Diyos, tapat din ang kanyang salita. Tapat din ang kanyang mga salita. Purihin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Salamat po sa inyo, aming Ama. Purihin kayo. Hallelujah. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Mga tapat na salita. Hindi ito katulad ng salita ng mga tao, O God, na may pagkakataon na talagang nabibigo, napapako. Hallelujah. Na hindi natutupad. Yung inyong salita, Panginoon, ay tapat. At nakita namin yan, Panginoon, sa aming buong buhay. Yung katapatan ninyo, Panginoon, yung katapatan ng inyong salita, ng inyong mga pangako. Na talagang naisa katuparan, Panginoon. Maraming patunay yan, Panginoon. Sa mismong buhay namin, napapatunayan namin ito. Kaya tulungan nyo kami, patawarin nyo kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon na nawawala, Panginoon, yung kapit namin, Panginoon, sa inyong salita. At tulungan nyo kami na talagang panghawakang mabuti, Panginoon, ang inyong mga salita, pag-aralan ng mabuti, i-defend ng mabuti, Panginoon, ituro ng mabuti. Hallelujah. Hindi man kami tawaging elder, pero Panginoon, tulungan nyo kami, Panginoon. Sinabi nyo rin yan, Panginoon, na magdisipulo kami, ipamahagi namin ang inyong salita. Tulungan nyo kami, Panginoon, na magampanan namin ang responsibilidad na ito, Panginoon, ng maayos. Magawa namin yung pinakamabuti namin para sa inyo. Purihin kayo, Panginoon. Inaalala namin, Panginoon, yung mga pangako na binigay nyo sa amin at naniniwala at nananampalataya kami na tutuparin nyo po ito. Hallelujah. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na nagpapalakas sa amin. Talagang sa inyong mga salita, makasumpong kami ng pag-asa, O God. Ang pagkakatiwalaan namin ng lubusan. Hindi kami mag-aalala, Panginoon, dahil alam namin na kayo, Panginoon, ay nananatiling tapat. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Sa oras na ito, niling namin, Panginoon, yung patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isa, pagpapala, sumagana, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tugunan niyo po ang aming mga pangangailangan. At higit sa lahat, ang kalooban niyo po, Panginoon, ang masunod sa amin. Purihin kayo, Panginoon, sa inyong lahat ng papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Nais ko lamang pong sabihin, announce muli, no, ang church natin sa Balagtas, Bulacan ay makakalipat na doon sa hindi binabaha, no? Probably mga around August, month of August, no? At mga nais tumulong para sa paglilipat, no, ng bagong church ay pwede niyo po akong kontakin, no, para magamit sa
makatulong tayo sa ating gawain, no? Sa gawain ng Panginoon. Kaya muli, God bless po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Palain po kayo ng Diyos. To God be the glory. God bless po.